Mga kapatid, may isang katotohanan na madalas nating nakakalimutan, lalo na kapag tayo ay nasa gitnang problema. Walang problema na napakahirap para sa Diyos. Kahit ang masitwasyon na sa mata ng tao ay wala ng pag-asa. Kahit ang mga pagkakataong parang sarado na ang lahat ng pintuan, may paraan pa rin ang Diyos. Pero maging tapat tayo. Hindi ba sa panahon natin ngayon mas mabilis tayong maniwala sa imposible kaysa sa kapangyarihan ng Diyos? Kapag ang pamilya ay wasak na, sinasabi natin, wala na yan, hindi na maayos. Kapag ang utang ay lumobo na, sinasabi natin, hindi ko na kaya, tapos na ako. Kapag ang relasyon ay nasaktan na paulit-ulit, sinasabi natin, hindi na siya magbabago at sa dulo, hindi na tayo humihingi ng tulong sa Diyos. Dahil sa puso natin, sumuko na tayo. Mga kapatid, ang problema ay hindi dahil mahina ang Diyos. Ang problema ay nawawala ang tiwala natin sa Kanya. Tingnan ninyo ang mundo natin ngayon. Sa taong ito, kaksituhat ta kaksikymentakusi, ang daming krisis, digmaan, kaguluhan, takot sa hinaharap, inflation, kawalan katiyakan. At maraming tao ang nabubuhay sa anxiety, sa takot, sa pagod. May makabataan na hindi na nangangarap. May mga magulang na tahimik, na umiiya sa gabi, hindi dahil wala silang pakain, kundi dahil hindi na nila alam kung paano ililigtas ang kanilang pamilya. May makataong ngumingiti sa social media, pero sa loop wasak na wasak. At sa ganitong sitwasyon, marami ang nagsasabi, wala ng pag-asa. Pero mga kapatid, hindi totoo yan. Dahil ang Diyos ay hindi natatakot sa problema mo. Hindi siya nalilito sa sitwasyon mo. Hindi siya nahihirapan sa impossible na kinatatakutan mo. Ang problema na iniyakan mo ngayon ay hindi problema sa Diyos. Ito ay isang pagkakataon para ipakita niya ang kanyang kapangyarihan. Alam ninyo, minsan hinahayaan ng Diyos na dumating tayo sa puntong wala na tayong makapitan. Para doon natin matutunang kumapit, hindi sa sarili, kundi sa Kanya. Kasi hanggat iniisip mong kaya mo pa, hindi mo mararanasan ang himala. Pero kapag umabot ka sa punto na sasabihin mo, Panginoon, wala na akong magawa, ikaw na, doon nagsisimulang kumilos ang Diyos. Mga kapatid, ang tanong ay hindi, may solusyon ba ang Diyos? Ang tanong ay, magtitiwala ka ba kahit hindi mo pa nakikita ang solusyon? Dahil ang pananampalataya ay hindi nakabase sa nakikita, kundi sa kung sino ang Diyos. At ang Diyos na pinaniniwalaan natin ay Diyos enehe, imposible. Mga kapatid, bakit maraming tao ngayon ang nawawalan ng pag-asa? Hindi dahil kulang sila sa talino. Hindi dahil wala silang kakayahan, kundi dahil mali ang pinanghahawakan nila. Maraming tao ang umaasa lang sa sarili nilang lakas. Umaasa sa kanilang plano, sa kanilang diskarte, sa kanilang kakayahang kontrolin ang lahat. At sa simula, parang gumagana. May trabaho, may kita, may direksyon, parang hawak mo ang buhay mo. Pero darating ang sandali na may mangyayari na hindi mo kayang kontrolin. Isang diagnosis na hindi mo inaasahan. Isang relasyon na biglang masisira. Isang problema sa pamilya na hindi kayang ayusin ng pera o talino. At doon, anti-anting bumibigay ang tao. Mga kapatid, ito ang nangyayari sa mundo natin ngayon. Sa panahon ng kaksituhat at kaksikymentakusi, napakaraming tao ang educated, matatalino, updated sa lahat. Pero bakit parang mas maraming nalulumok sa anxiety? Bakit mas maraming natatakot sa bukas? Bakit mas maraming nagsasabing, pagod na ako,
Kasi akala nila, kaya nilang buhatin ang mundo mag-isa. May mga kabataan ngayon na sobrang pressured maging successful na halos hindi na natutulog, hindi na nagdadasal. Dahil ang iniisip nila, nasa akin lahat, kailangan kong kontrolin ang buhay ko. May mga magulang na ginagawa ang lahat para may bigay ang pangangailangan ng pamilya, pero nakakalimutang ibigay ang pinakamahalagang pananampalataya. Kaya ang anak, lumalaki na may diploma, pero walang direksyon, walang Diyos. At kapag dumating ang krisis, biglang guguho ang lahat. Mga kapatid, ang problema hindi dahil kulang ang tao. Ang problema ay nakalimutan ng tao kung sino ang dapat niyang sandalan. Kasi ang lakas mo may hangganan. Ang talino mo may limitasyon. Ang kontrol mo pwedeng mawala sa isang iglap. Pero ang Diyos hindi napapagod, hindi naubusan, hindi nawawalan kontrol. Kaya ka pa ang buhay mo ay nakabase lang sa sarili mong kakayahan. Darating ang araw, mapapagod ka, mabibigo ka, mawawalan ka ng pag-asa. Pero kapag ang buhay mo ay nakaangkla sa Diyos, kahit may bagyo, kahit may problema, may kapayapaan ka pa rin. Mga kapatid, hindi masama ang maging matalino, hindi masama ang magsumikap, hindi masama ang magplano. Pero kung doon ka lang umaasa, kulang iyon. Dahil ang buhay ay hindi lang kayang ayusin ng utak, kundi ng pananampalataya. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, kapag dumating ang problema, kanino ka kumakapit? Sa sarili mo lang ba? O sa Diyos na hindi kailanman bumibigo? Dahil ang taong umasa lang sa sarili, madaling mawalan ng pag-asa. Pero ang taong nagtitiwala sa Diyos, kahit mahirap, kahit masakit, hindi kailanman mawawala ang pag-asa. Mga kapatid, kapag dumating ang hirap sa buhay, madalas ang unang tanong natin ay, Panginoon, bakit mo ako pinarurusahan? Pero paano kung mali ang tanong? Paano kung ang paghihirap hindi parusa, kundi paanyaya? Paanyaya para magbago, paanyaya para lumalim, paanyaya para mas makilala ang Diyos. Mga kapatid, ang ang Diyos ay hindi nalulugot sa sakit mo. Hindi siya isang Diyos na naghahanap ng paraan para pahirapan ka. Pero siya ay isang Ama na minsan pinapayagan ang hirap, hindi para wasakin ka, kundi para hubugin ka. Tingnan ninyo ang buhay natin ngayon. Sa panahon ng kaguluhan, ang daming nawalan ng trabaho, ang daming negosyo ang bumaksak, ang daming plano, ang hindi natuloy. May mga tao na nagsabi, tapos na ang buhay ko. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, may mga taong sagit ng pagkawala. Doon natakpuan ang tunay na kahulugan ng buhay. May isang ama na sobrang abala sa trabaho. Laging wala sa bahay, lahat para sa kinabukasan ng pamilya. Pero nang mawalan siya ng trabaho, napilitan siyang manatili sa bahay, at doon niya napansin na hindi niya pala kilala ang sarili niyang anak. At sa gitnang sakit na iyon, nagsimula siyang magbago. Mga kapatid, kung hindi dumating ang krisis, baka hindi siya nagising. May isang kabataan na sobrang confident sa sarili. Lahat ay kaya niya, hindi niya kailangan ang Diyos. Pero nang bumaksak siya, nang maranasan niya ang pagkabigo, doon siya lumuhod, doon siya unang umiyak sa harap ng Diyos. At doon nagsimula ang tunay niyang pananampalataya. Mga kapatid, ang hirap ay parang apoy. Kapag hinawakan mo, masakit. Pero ang apoy ay hindi lang nakakasunog, nakakapagdalisay din. Ang tanong ay hindi, bakit may paghihirap? Ang tanong ay, ano ang ginagawan paghihirap sa puso mo? Pinatitigas ka ba nito? O pinapalapit ka sa Diyos? Dahil may mga tao na sa gitna ng problema, lalo pang nagiging mape, lalo pang lumalayo sa Diyos.
Pero may mga tao ring nasa gitnang luha, lalo pang lumalalim ang pananampalataya. Mga kapatid, ang hirap ay hindi tanda na iniwan kang Diyos. Minsan, ito ang patunay na ginagalaw ka niya, hinuhubog ka niya, tinatawag ka niya. Kasi ang pinakamalalim na pananampalataya, hindi nabubuo sa ginhawa, kundi sa gitnang bagyo. Kaya kung ikaw ngayon ay dumaraan sa pagsubok, huwag mong agad isipin, pinaparusahan akong Diyos. Sa halip, marahan mong itanong, Panginoon, ano ang gusto mong baguhin sa akin? Ano ang gusto mong ituro sa akin? Dahil ang problema na kinatatakutan mo, maaaring iyong mismo ang daan papunta sa pinakamalalim mong relasyon sa Diyos. Mga kapatid, may isang katotohanan na kailangan nating harapin nang may kababaang loob. Ang solusyon ng tao may hangganan. Pero ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos, walang hanggan. Sanay tayo nalutasin ang lahat gamit ang isip. Kapag may problema, nagre-research tayo, nagtatanong, nagpa-plan, at hindi ito masama. Pero may mga sitwasyon sa buhay na kahit anong galing mo, kahit anong talino mo, hindi sapat. May sakit na hindi kayang pagalingin ng pera. May sugat sa puso na hindi kayang ayusin kang panahon lang. May relasyon na kahit ilang beses mong subukan, parang paulit-ulit na nasisira. At doon natin nararanasan ang limitasyon neke pagiging tao. Mga kapatid, tingnan ninyo ang mundo ngayon. Sa panahon natin, napaka-advance na ng technology. May artificial intelligence, may modern medicine, may global connection. Parang kaya na nating kontrolin ang lahat. Pero bakit mas marami pa ring depressed? Mas marami pa ring natatakot? Mas marami pa ring nawawala ang direksyon? Kasi kahit gaano ka-advance ang mundo, hindi nito kayang punuin ang kaluluwa. Mga kapatid, ang gitaw, marunong gumawa, enigiplano. Pero ang Diyos, nakakakitang buong larawan. Ang tao, nakikita ang ngayon, pero ang Diyos, nakakaalam ng bukas. Ang tao, naghahanap ng mabilis na solusyon. Pero ang Diyos, gumagawa ng tamang solusyon. Kaya minsan, kapag hindi agad nasusunod ang gusto natin, akala natin, hindi kumikilos ang Diyos. Pero ang totoo, mas mataas ang kanyang paraan kaysa sa atin, memga pakikitsayon na ang solusyon na tao ay ayusin agad. Pero ang solusyon ng Diyos ay baguhin muna ang puso. Memga pakikitsayon na gusto natin alisin ang problema. Pero ang gustong Diyos, gamitin ang problema para baguhin tayo. Mga kapatid, ito ang mahirap tanggapin. Hindi laging pareho ang inisip natin at ang plano ng Diyos. Pero ito rin ang nakbibigay ng bakasa. Dahil kung ang buhay mo ay nakaasa lang sa sarili mong kakayahan, madali kang mabibigo. Pero kung ang buhay mo ay nakasa sa Diyos, kahit hindi mo maintindihan, kahit hindi mo makita ang sagot, may katiyakan ka pa rin. Kasi ang Diyos, hindi kailanman nakakamali. Hindi siya naubusan ng paraan. Hindi siya nahuli sa solusyon. Kaya mga kapatid, huwag mang limitahan ang Diyos sa limitasyon mo. Huwag mong isipin na dahil wala kang nakikitang paraan. Wala na ring paraan ang Diyos. Dahil ang kanyang karunungan ay higit sa iyong isip. At ang kanyang kapangyarihan ay higit sa iyong kaya. Kaya sa gitna ng problema, huwag mong sabihin, wala ng solusyon. Sa halip, sabihin mo, Panginoon, hindi ko alam ang gagawin, pero nagtitiwala ako sa iyo. At doon, sa simpleng pagtitiwala na iyon, nagsisimula ang himala. Mga kapatid, napansin ninyo ba? Kung kailan tayo pinakamaraming iniisip, doon din tayo pinakawalang kapayapaan. Kapag gusto mong kontrolin ang lahat, kapag pilit mong inaayos ang lahat sa sarili mong paraan, dun dumarating ang pag-alala at takot.
Hindi dahil mahina ka, kundi dahil hindi ka nilikhang buhatin ang lahat mag-isa. Pero ganito ang mundo natin ngayon. Sa 2026, ang daming tao ang laking pakot, hindi dahil sa trabaho lang, kundi dahil sa bigat na dala-dala nila sa loop. May mga taong hindi makatulog sa gabi. Iniisip ang bayarin, ang kinabukasan, ang pamilya. Umikot ang isip, walang pahinga. May mga pataan na kahit tahimik lang sa kwarto, puno ngingay ang isip. Pressure, comparison, takot na baka hindi sila sapat. May mga magulang na nakangiti sa harap ng pamilya, pero sa loob, kinakain ng pangamba. Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung bumaksak ang lahat? Mga kapatid, ang ugat nito, hindi lang problema, kundi ang paniniwala na kailangan mong ikaw ang magdala ng lahat. Kaya kahit anong gawin mo, kahit anong plano, kahit anong kontrol, hindi nawawala ang takot dahil ang puso mo ay pagod na. Pero may isang paanyaya ang Diyos na napaka-simple pero napakahirap gawin. Hindi niya sinabi, ayusin mo lahat. Hindi niya sinabi, kontrolin mo ang buhay mo. Ang sabi niya, ibigay mo sa akin. Mga kapatid, ang kapayapaan hindi dumarating kapag kompleto na ang sagot mo. Hindi dumarating kapag naayos mo na ang lahat. Ang kapayapaan dumarating kapag binitawan mo at ipinagkatiwala mo sa Diyos. Parang isang taong may dalang mabigat na bag, pagod na pagod, halos hindi na makalakad, pero ayaw pa ring ibaba. Hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil sanay na siyang magdala. Ganyan din tayo minsan. Sanay tayong mag-alala. Sanay tayong mag-isip ng worst case scenario. Sanay tayong kontrolin ang lahat. Kaya kahit nandiyan ang Diyos, hindi pa rin tayo bumibitaw. Mga kapatid, ang pagtitiwala sa Diyos, hindi ibig sabihin wala ka nang gagawin. Ibig sabihin, gagawin mo ang kaya mo, pero hindi mo dadalhin ang hindi mo na kaya. Ibig sabihin, magpapilang ka, magsusumikap ka, pero sa puso mo, may kapayapaan. Dahil alam mong hindi ikaw ang may hawak ng lahat. Mga kapatid, ang takot dumarating kapag iniisip mong ikaw lang ang bahala. Pero ang kapayapaan dumarating kapag alam mong may Diyos na kasama ka. Kaya ngayong sandaling ito, tanungin mo ang sarili mo, ano ang dinadala mo na matagal mo nang dapat ibinigay sa Diyos? Ano ang kinokontrol mo na dapat mo nang ipagkatiwala? Dahil ang buhay masyadong mabigat kung ikaw lang ang magdadala. Pero kapag sinabi mo, Panginoon, hindi ko na kaya, ikaw na ang bahala. Hindi man agad mawawala ang problema, pero unti-unting darating ang kapayapaan. At minsan, ang kapayapaan na iyon, ang siyang unang himala na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Mga kapatid, sa naming pinagdadaanan natin sa buhay, minsan napapagod na tayong magdasal. Ilang beses ka nang lumuhod, ilang beses ka nang umiyak sa harap ng Diyos, pero parang walang nangyayari. At sa puso mo, marahang bumubulong ang tanong, Panginoon, nakikinig ka pa ba? Mga kapatid, nakikinig ang Diyos. Hindi siya bingi sa iyak mo. Hindi siya bulak sa pinagdadaanan mo. Hindi siya malayo sa bawat dasal na binibitawan mo sa gitnang gabi. Pero narito ang mahirap tanggapin, hindi laging agad ang sagot ng Diyos. At dito tayo nahihirapan. Kasi sanay tayo sa instant message, instant reply, instant result. Gusto natin kapag nagdasal tayo, may sagot agad. Pero ang Diyos, hindi gumagalaw ayon sa oras mo, kundi ayon sa perpektong oras niya. Mga kapatid, may mga dasal na sinasagot agad ng Diyos, may mga dasal na pinakihintay niya, at may mga dasal na hindi niya ibinibigay kasi may mas mabuti siyang plano. Pero sa bawat isa doon,
hindi siya kailanman tumitigil sa pakikinig. Tingnan ninyo ang buhay natin ngayon, may mga magulang na araw-araw nagdarasal para sa kanilang anak na naligaw ng landas. Pero taon na ang lumipas, wala pa ring pagbabago. May mataong may sakit na matagal nang humihingi ng kagalingan pero parang walang nangyayari. May mga taong nagdarasal para sa direksyon sa buhay pero parang tahimik ang Diyos. At sa katahimikan na iyon, maraming tao ang sumusuko. Tumitigil sa pagdarasal, tumitigil sa pag-asa, tumitigil sa paniniwala. Pero mga kapatid, ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan niya. Minsan, ang katahimikan ay proseso. Ang pahihintay ay pahahanda. Kasi kung ibibigay nga, Diyos ang hinihingi mo agad. Baka hindi ka pahanda. Baka masaktan ka. Baka hindi mo kayang dalhin ang biyaya. Kaya minsan, ang delay ay protection. At minsan, ang pahihintay ay paraan para lumalim ang pananampalataya mo. Mga kapatid, ang tunay na dasal, hindi lang tungkol sa pahingi. Ito ay tungkol sa relasyon. Hindi ka lang lumalapit sa Diyos para may makuha, lumalapit ka dahil nagtitiwala ka. Kahit hindi mo naiintindihan, kahit wala kang nakikitang sagot, patuloy kang nananalangin dahil kilala mo kung sino ang Diyos. Kaya kung ikaw ngayon ay pagod na magdasal, parang gusto mo nang tumigil, huwag, ipagpatuloy mo lang. Kahit paulit-ulit, kahit umiyak, kahit tahimik lang, sabihin mo lang, Panginoon, hindi ko man nakikita, pero nagtitiwala ako sa iyo. At sa tamang panahon, sa oras na alam ng Diyos na handa ka na, darating ang sagot. At kapag dumating iyon, maintindihan mo kung bakit hindi niya agad ibinigay. Dahil ang Diyos, hindi lang nakbibigay ng sagot, ibinibigay niya ang tamang sagot sa tamang oras para sa tunay mong kabutihan. Mga kapatid, madaling sabihin, nagtitiwala ako sa Diyos. Pero kapag dumating na ang sitwasyon na wala ka ng kontrol, doon nasusubok kung totoo ba ang tiwala mo o salita lang. Dahil ang tunay na pagtitiwala sa Diyos, hindi nagsisimula sa lakas, kundi sa kababang loob. Kababang loob na umamen, Panginoon, hindi ko kaya. Kababaang loob na tanggapin, hindi ko hawa ang lahat. At ito ang pinakamahirap para sa tao. Kasi likas sa atin, gusto nating kontrolin ang buhay. Gusto nating sigurado ang bukas. Gusto nating hawak ang resulta. Pero mga kapatid, hindi tayo ang Diyos. At ang problema ng mundo ngayon, maraming tao ang nabubuhay na parang sila ang may hawak ng lahat. Sa panahon natin, ang damang nagsasabi, kaya ko to, ako ang gagawa ng kapalaran ko, ako ang bahala sa buhay ko. At muli, hindi ito mali. Pero kapag umabot sa punto na wala ng puwang ang Diyos, doon nagsisimula ang pagkaligah. Tingnan ninyo, may mga tao na sobrang successful, pero hindi mapakali ang puso. May mga tao na lahat ay nasa kanila, pero takot pa rin mawalan. Bakit? Kasi sa kabilang lahat, alam nila sa loob, hindi nila kontrolado ang lahat. Mga kapatid, ang kababang loob ay hindi kahinaan. Ito ay katotohanan. Katotohanan na ikaw ay tao lamang na may hangganan ang lakas mo, na may mabagay na hindi mo kayang baguhin. At kapag tinanggap mo iyon, doon nagsisimula ang tunay na kapayapaan. Kasi hindi mo na kailangang magpanggap na kaya mo ang lahat. Hindi mo na kailangang buhatin ang hindi mo kayang dalhin. Sa halip, natututo kang magsabi, Panginoon, ikaw ang bahala. Mga kapatid, ang pagtitiwala sa Diyos ay parang pahawa sa kanya sa gitnang dilim. Hindi mo nakikita ang daan, pero alam mong may humahawa sa iyo. At iyon ang sapat. Kasi ang Diyos, hindi kailanman nawawala sa kontrol. Hindi siya nagugulat sa problema mo. Hindi siya nahuhul sa plano. Kaya kung gusto mong tunay na magtiwala sa Diyos, kailangan mong bitawan ang ilusyon ng kontrol.
Bitawan mo ang sobrang pag-iisip. Bitawan mo ang takot na ikaw ang may hawa ng lahat. Bitawan mo ang pride na nagsasabing, kaya ko to mag-isa. At yakapin mo ang katotohanan, may Diyos at hindi ikaw iyon. Mga kapatid, hindi ka tinawa ng Diyos para kontrolin ang buhay. Tinawag ka niya para magtiwala. At sa bawat sandali na pinipili mong magpakumbaba, sa bawat sandali na sinasabi mo, Panginoon, hindi ko hawa ang lahat, pero hawa mo ako. Doon, unti-unting lumalalim ang pananampalataya. At doon mo mararanasan ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Mga kapatid, sa gitnang lahat na ito, may isang paanyaya ang Diyos sa bawat isa sa atin. Manatili, huwag sumuko, kumapit ka lang. Kasi aminin natin, ang pinakamadaling gawin kapag napagod ka na, ay sumuko. Kapag matagal nang walang sagot, tumigil. Kapag paulit-ulit ang sakit, mawalan ng pag-asa. At ito ang nangyayari sa maraming tao ngayon. May mga taong dati masigasik sa pananampalataya, pero ngayon tahimik na lang, lumayo na. Hindi dahil ayaw na nila sa Diyos, kundi dahil napagod na silang maghintay. May mga taong patuloy na lumalaban sa problema, pero dahil walang nakikitang pagbabago, unti-unting nawawala ang pag-asa. Mga kapatid, ito ang gusto kong sabihin sa inyo ngayon. Hindi bilang isang sermon, kundi bilang isang paalala na galing sa puso. Hindi ka iwan ng Diyos, kahit pakiramdam mo nag-iisa ka, kahit parang tahimik siya, kahit parang wala siyang ginagawa, hindi ka niya iniwan. Kasi ang Diyos, hindi tulad ng tao na umaalis kapag mahirap na. Hindi siya tulad ng mundo na sumusuko kapag komplikado na. Siya ay nananatili. Mga kapatid, ang problema lang, minsan tayo ang bumibitaw. Tayo ang napapagod. Tayo ang sumusuko. Tayo ang humihinto sa paniniwala. Pero ang Diyos, kahit ilang beses kang madapa, kahit ilang beses kang makamali, nandiyan pa rin siya. Tingnan ninyo ang buhay ng isang magsasaka. Nakatatanim siya, pero hindi agad tumutubo ang halaman. Hindi siya sumisiga. Wala ng pag-asa. Hindi niya hinuhukay araw-araw para tingnan kung may nangyayari. Naghihintay siya, nakpupursiki siya. Naktitiwala siya na may tutubo. Mga kapatid, ganyan din ang pananampalataya. Hindi mo agad nakikita ang bunga. Minsan, parang walang nangyayari. Pero sa ilalim, may ginagawa ang Diyos. Sa puso mo, may binabago siya. Sa sitwasyon mo, may inaayos siya. Kaya huwag mong sukatin ang Diyos, batay sa bilis ng sagot. Sukatin mo siya, batay sa kanyang katapatan. At ang Diyos, hindi kailanman naging hindi tapat. Mga kapatid, kung ikaw ngayon ay nasa gitnang pagsubok, kung ikaw ay pagod na, halos susuko na, makinig ka, huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, manatili ka lang, magtiwala ka lang kahit mahirap. Dahil ang taong marunong maghintay sa Diyos, hindi kailanman nawawalan ng saysay ang paghihintay. At darating ang araw, hindi mo man alam kung kailan, pero darating, makikita mo na hindi ka niya pinabayaan. At masasabi mo sa sarili mo, buti na lang hindi ako sumuko. Mga kapatid, ang pag-asa hindi lang para sa mamalalakas. Ito ay para sa mga taong kahit pagod, kahit sugatan, pinipiling maniwala at magpatuloy. At tandaan mo ito, ang Diyos ay hindi kailanman bumibitaw, kaya huwag ka ring bumitaw sa Kanya. Mga kapatid, sa lahat ng ating napanilayan ngayon, sa lahat ng sakit, takot, pagod at paghihintay, iisa lang ang nais ipaalala ng Diyos sa atin. Dalhin mo ang lahat sa Kanya. Hindi lang ang malilikmang problema, kundi pati ang mga bagay na hindi mo na kayang ipaliwanag, ang masugat na matagal mo ng kinikim-kim, ang tanong na wala kang sagot, dalhin mo lahat sa Diyos. Kasi ang
Marami sa tsingang gisanay na dalingang problema. Pero hindi sanay na iabot ito sa Diyos. Dinadala natin sa isip, pinapaikot-ikot natin sa gabi, ibinubuhos natin sa pag-aalala, pero nakakalimutan nating iluhod at ipagkatiwala. Mga kapatid, ang Diyos laging may paraan, hindi man agad, hindi man ayon sa gusto mo, hindi man ayon sa oras mo, pero may paraan. At minsan, ang pinakamahirap tanggapin ay hindi dahil walang ginagawa ang Diyos, kundi dahil hindi mo pa nakikita ang ginagawa niya. Parang isang tao na naglalakad sa dilim. Hindi niya nakikita ang daan, pero bawat hakbang niya, may lupa pa ring tinatapakan. Ganon din ang Diyos. Kahit hindi mo siya nakikita, kahit hindi mo maintindihan, may ginagawa siya sa likod ng lahat. Mga kapatid, kaya kung ikaw ngayon ay may dinadala, isang problema na matagal mo nang pinapasan, isang sitwasyon na parang wala ng solusyon, huwag mo ng sarilinan. Huwag mo nang isipin na ikaw lang ang lalaban. Sa halip, marahan mong ilapit sa Diyos at sabihin, Panginoon, ito na hindi ko na kaya, ikaw na ang bahala. At doon, sa simpleng pag-alay na iyon, nagsisimula ang pagbabako. Hindi agad nawawala ang problema, pero nagbabago ang puso mo. Nakakaroon ka na lakas, nakakaroon ka ng bayabaan, nakakaroon ka na pakasa. At sa tamang panahon, makikita mo rin ang sagot. Mga kapatid, hindi ka hinihingan ng Diyos na maintindihan ang lahat, hinihingan ka lang niya ng pagtitiwala. Dahil ang Diyos ay may paraan kahit hindi mo pa nakikita. Kaya ngayon, anuman ang dala mo, anuman ang kinatatakutan mo, dalhin mo sa Kanya. At huwag mong kalimutan, ang Diyos ay hindi nawawala ng paraan at hindi ka niya kailanman pababayaan.